Today, I'm going to explore kung meron ba talagang banakon dito sa Cebu na kagaya ng balita na naglipaan na umano dito sa Bulubundukin at maging sa Patag na parte dito sa Cebu. Gusto kong explore at hanapin kung meron ba talagang banakon at alamin ang katotohanan sa likod nito. Kaya naman, gusto kong magsimula sa lugar na ito. Mula dito hanggang doon. So dyan natin i-explore at hahanapin ang sinasabi nilang makamandag, kakamatay at venomous na banakon. Pagkarating ko sa lugar ay agad na akong sumabak sa gera na wala akong kalaban-laban. Sa pwede kong makasalamuhang hayop, insekto at nilalang na hindi ako pamilyar. Na ang tanging sandata ko lang ay kahoy at dobleng pag-iingat. At sa content na ito, hindi lahat ay advisable na gawin ito dahil bukod sa ito ay delikado, malamang ay maaari mo rin itong kapinsala o ikapahamak. Di mo talaga inaasahan yung mga pwede mong makasalubong dito kasi napakasukal nitong kagubatan at napakainit, kaya sa ganitong panahon lalabas talaga sila para mong hunting. Sa mainit na klima nagpapakita yung banakon kasi yung banakon ay diurnal, hindi sila nocturnal. Ang nocturnal ay natutulog paggabi, ang diurnal naman gising pag umaga para manghunting ng kanilang pagkain. Kaya dito, susubukan naming hanapin yung banakon. Kahit nagpang-abot ang pag-aalinlangan at pangamba ay nagpatuloy ako sa aking pag-alugad at pag-explore sa lugar na ito. At paalala ko lang na lahat ng mga hayop dito sa kagubatan ay may karapatang mamuhay. Kaya hindi dapat sila pinapatay o sinasaktan kung maaari. Literal na buwis buhay ang paggawa ng ganitong mga video at nag-effort na rin ako dito. Kaya please, nakikiusap ako sa inyo na panoorin nyo ito mula umpisa hanggang dulo para mas ganado akong gumawa ng mas maraming video. Habang ang mga bagay ay mas naging kapanapanabik, bigla naman itong nangyari. At sa sitwasyong ito, kailangan talaga ang doble o tripling pag-iingat. Time check, it's 2:10. At kasalukuyang nagpapahinga kami ngayon kasi napakahirap. Tagaktak yung pawis ko sa kaka-explore sa banakon. Kung kanina ay nabalot ako ng takot at tensyon, ngayon naman, ang lugar na ito ay nagdala sa akin sa mas preskong hangin at panibagong tanawin. Makalawak nung sakop. Yung hangin dito, hindi masyadong malinsangan kasi napapaligiran ng mga puno at mga talahib. May buko oh. So pwede kayang gawing buko salad. Ang laki. This broto, why not coconut? Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Habang tumatagal ako sa lugar na ito, as usual, ayaw kong ihinto ang mga bagay na nasimulan ko na. Dahil naniniwala ako sa kasabihan na kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya mas pinili kong umurong kaysa umatras, matakot at walang mapala. Okay na sana ang lahat nang nabulabog ako ng kaluskos na ito at aminado akong napukaw yung atensyon ko. Saan banda yun? Parang may gumalaw ah. Dito ba? Naalarma na rin ako kaya hinanap at inalam ko ang lokasyon ng mismong tunog. Saan banda yun? Yung parang may gumalaw. Dito yata. Ang bilis ah. So yun, habang nandun ako, may napansin akong napakabilis. Dumaan lang dito. Nagtaka ako. Siguro yun na yung banakon mismo. Parang ayaw nilang magpagambala sa kanilang tinitirhan. Kaya, sa tingin ko, hudyat na yun na nagambala natin sila. Napansin kong hindi na talaga ako nilubayan ng kung anumang nilalang. Kaya heto, nagparamdam na naman. Grabe. Ang bilis ng pangyayari. Dito habang nahalukat ko yung lugar na yon, dito naman ay parang napakabilis na dumaan. Gundo lang yata. Nawala na kagad. Sinubukan kong hanapin pero wala talaga. Siguro sign na yun na nagpaparamdam na sila sa atin. Pero ganun pa man, gusto kong ipaalam na hindi ko balak manakit ng kung anumang hayop na makikita ko dito. Nag-i-explore lang ako kung totoo ba talaga na mayroong mga banakon dito sa Cebu. Ayaw kong i-risk yung buhay natin para sa content. Napakahirap, kaya pinapaalalahanan ko na kung may mga kabataan na sumusubok na ganito, maghanap o mag-explore ng mga ahas o banakon, king cobra, so wag nyo nang ituloy kasi napakahirap
at marami kang pagdadaanan. Pauwi na sana kami nang sinundan kami ng panibagong problema o balakid. Parang inilihis kami sa ibang daan. Napaka makapangyarihan talaga nung bukid. Maaari ka nitong iligaw. Kaya dobling ingat talaga sa mga bukid na parte. Kasi maaari kang maligaw o maaksidente. Sa hindi inaasahang pangyayari, nailigaw kami ng bundok. Nandito kami sa matarik na parte na maaari kaming mahulog. Para kaming nasa Mount Everest ngayon. Literal na adventure. Lulululub! Diskutan eh. Grabing adventure talaga to. Literal. Nagtaka na rin ako eh. 100 lang yung pinuntahan natin, pero napunta tayo sa ibang lugar na ganito pa yung sitwasyon. Oh, tingnan mo, parang nasa Mount Everest. Para na kaming mountain climber nito. Lolo, grabe na to. Yan. Woo! Tingnan nyo naman ang biyan. Ang dami pa naming dala. May bag pa, may tripod. Grabe. Grabe talaga, literal. Tingnan nyo. Langhapin nyo yung hangin. Pinagod kami ng bundok na ito. Pero sulit yung adventure. Woo!